Rustia ang na-vote off kagabi sa Survivor Philippines. Ano kayang pakiramdam ni Kiko matapos siyang patalsikin ng kanyang mga katribo? Alamin sa chika ni Aubrey Carampel. Makapigil hininga ang episode ng Survivor Philippines kagabi nang ituloy ang nabiting resulta ng Tribal Council noong Biyernes. At ang pangalawang miyembro ng taliwas sa inaasahan ng marami, ang businessman na si Kiko Rustia ang pang-10 castaway na napatalsik sa reality show. Kalmadong tinanggap ni Kiko ang kanyang pagkaka-vote off. Pero aminado siyang nakaramdam siya ng pagkadismaya sa ibang katribo na pinagkatiwalaan niya. Siyempre, I can't help but feel at least a bit betrayed. Pero then again, like what I said dun sa exit interview ko, kung may sapat silang dahilan at kaya naman nilang back-upan na with authority, yung dahilan nila without sugarcoating it with any or kung ano-anong kaeklabuhan, sa akin tatanggapin ko yun. Sa kabila naman ng pagkawala ng tsansang tanghaling sole survivor, positibo pa rin ang disposisyon ni Kiko sa buhay. Tuloy pa rin daw ang pagmamanage niya ng kanilang family business. Bukas kamay din daw niyang tatanggapin ang mga oportunidad na ibibigay sa kanya. Kabilang narito ang pagpasok sa showbiz. Sa akin, sobrang thankful na ako. The whole Survivor experience is, paulit-ulit ko sinasabi, it's a big reward for me already. It's been an amazing experience. It's been an amazing learning experience. Sobra-sobra na yun. Siguro ako, personally, I'd be happy with hosting. Idol ko si Paolo At ang hinahangaan niyang kapuso, walang iba kundi ang ating Chika Minute Girl na si Pia Guanyo. Dream raw niyang maging co-host ni Pia sa isang show. Because she's very pretty, she's very sophisticated, and sobrang well-spoken siya. She's been in the industry for so long, and she's such an amazing woman. And I'm really natutuwa pag nakikita ko sila ni Boss Vic. They look very sweet. Aubrey Carampel, updated sa Showbiz Happening. Makakausap natin ngayon live ang latest Survivor cast-off na si Kiko Rustia. Hi, Kiko! Good evening po, Ma'am B. Ayan ka na naman, namamam ka na naman. Ay, sorry. Tita. Ay, Tita! Naku! Sasakalin kita paglabas ko dyan. Kiko, teka muna, bago tayo mapunta kung saan-saan, ano muna ang pakiramdam na trinaydor ka ng mga katribo mo sa naak na sina Kay at Chris? Well, pati yung supposedly ka-close mo na si Charis, no? Tinraydor ka rin. Well, honestly, I really, about Kay and Chris, I really feel disappointed. But then again, paulit-ulit ko sinasabi, kung kaya nilang panindigan at paulit-ulit ko yung sinasabi, sugarcoat yung dahilan nila sa pagtanggal sa akin, rerespetuhin ko yun. Because paulit-ulit ko rin sinasabi na gawin nyo ang nasa puso nyo. And if that's kung yun, yung nasa puso nila, then go. Tapos yung kay Charis naman po, I understand kasi may loyalty po siya sa sa Jarakay And as much as yung loyalty ko nasa Naak. So kahit pa paano, mas naiintindihan ko yung side ni Charis kaysa dun sa pinipilit na dahilan ni Kay and ni Chris. Kino-question mo ba kung bakit hindi si Marlon ang na-vote out? Gayong siya itong walang ginawa kundi mag-strategize? Honestly, yeah. Pero then again, the decision wasn't mine to make It was my tribe. And I guess, siguro, mas gusto ni Kay and ni Chris na mas tumagal si Marlon kaysa sa akin. So, I guess that's why I'm here right now. At isa pang ikinagulat ng lahat, bakit kay Rob mo binigay ang itim na perlas? Itong mukhang loyal siya sa'yo at si Marlon pa nga yung vinote off niya. Yun nga, regarding yung Rob incident, like what I said, hipokrito ko kung hindi ko sasabihin na I didn't at least, hindi ko man lang siya pinagsuspetsahan. I'm guilty of that, pinagsuspetsahan ko siya. Pero that wasn't only the reason na para ibigay ko sa kanya yung black pearl. Like what I said, I was vocal na I wasn't happy with what he was doing, na parang yung tribe was doing the extra effort for him. And for me, giving him the black pearl was like saying, bro, hindi ka na nakakatuwa, get your act together. I mean, if you can't do it for yourself, at least do it for your tribe. So, sa akin, it was more of a wake-up call instead of talaga yung pinipilit niyang trinaydor ko siya. So, sino na kaya ngayon ang manok mo bilang kauna-unahang Pinoy Soul Survivor? Well, I'm really sticking with the two people I really trust the most, si Nanay Zita and si JC. These people have fought the fair fight with me. Nanay Zita has always been the mother, the nurturing mother sa tribe namin. And JC, my brother,
siya yung talagang patuloy na pinipilit ipaglaban ng tuwid yung tribo namin with me. So, etong 2 taon to, kahit sino sa kanilang dalawa, magiging masaya ako. It was nice talking to you tonight, Always Kiko. a pleasure, ma'am. Ay, sorry. Sister na lang. Sister Pagkanda Pia. gulo-gulo na. At dahil sa success ng Survivor, we wouldn't be surprised kung lalo ka naming makita sa showbiz. Thank you very much po for your time, ma'am. Good luck sa'yo, Kiko. And that's it for Chika Minute. Tune in again tomorrow para laging updated sa showbiz happenings. Ako po si Pia Guanyo. Mike? Maraming salamat, Pia. At yan po, mga kapuso, ang mga balitang aming tinutukan sa nakalipas na 24 oras. Maraming salamat po sa inyong pagtitiwala. 44 na araw na lang po, Pasko na. Mula sa katahanan ng katotohanan, sa ngalan ni Mel Tiangco at Pia Guanyo,